Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, good morning and welcome po muli sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito po ay pinag-uusapan natin ng iba't ibang programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Special shout out sa mga miyembro po at dependents ng Amosup na nakatutok sa atin ngayon at syempre sa mga Pilipinong mandaragat na on board po ngayon. Okay, salamat po sa pakikinig. So last week po ay nakasama natin dito sa programa ang International Transport Workers Federation, no, ang ITF. So pinaunlakan po tayo ni Ms. Cindy Koch, ang Asia Pacific Regional Coordinator ng ITF at ng ITF Manila Inspector na si Chief Engineer Arvin Peralta. Pinag-usapan po natin yung mga collaborations ng Amosup at ng ITF at kung paano po nakakatulong ang ITF sa pagprotekta sa mga rights ng mga seafarers. Lalo na po si Chief Engineer Arvin Peralta bilang siya po ay isang inspector, talagang nakaka-witness ng mga common na mga challenges ng mga seafarers sa barko at kasama po siya sa gumagawa ng paraan para masolusyonan yung mga problemang na-encounter ng mga seafarers natin. So, ngayong araw naman po ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-in-demand na service units ng Amosup, ang Provident Fund. Yan, isang unique po ito na programa ng Amosup dahil hindi po lahat ng mga unions ay may ganitong programa. Parang ito po ay yung nagsisilbing retirement fund ng mga Amosup members po or mga seafarers na nakakasampa sa mga barko or vessels na covered ng Amosup CBAs. So, ito po isang exciting discussion. Ako po excited na talakayin ito kasama ang ating mga guests na si Miss Sari Garcia, ang supervisor ng Amosup Provident Fund. At kasama rin natin magandang araw po sa inyong lahat. Okay, thank you po, Miss Sari. At kasama rin po natin si Mr. Romualdo Garcia. Morning din po. Good afternoon. Isa pong retired seafarer at member ng Amosup. Yes po. Nagpapaano lang po. Good morning. Nag-joke. Chief cook po kayo dati. Okay, mamaya po ay aalamin natin yung storya ng buhay ni Mr. Romualdo. Ayan. So, talaga pong mag-dive in na tayo agad sa topic natin ngayong araw, ang Provident Fund. So, Miss Sari, kailan po ba natatag itong Provident Fund ng Amosup? At bakit po may ganitong klaseng programa yung ating union? Miss Camille, first and foremost, thank you very much for having us here, for us to be able to share what's in it in the Provident Fund. So you've asked me, kailan natatag talaga? In 1986, the Provident Fund was established by the then Captain Gregorio Oca. And then it was established by the union under the several CBAs negotiated by various ship owners associations. Initially, we were managing a single fund. That's the Total Crew Cost Concept or TCC Provident Fund kung tawagin. Over the years, through the efforts of our dearly beloved Dr. Conrado Oca, our president, together with our administrator, si Attorney Maximo Jose Luigi Abad, we are now managing 20 funds since 1986. Partnering around 341 principals, 269 manning agencies, and that would cover around 785 members, I should say. Wow.
Wow. Oo. Lumaki na po ng husto yung fund. Okay. Hindi ko nga sure kung pinanganak ka na that time, 1986. Hindi pa ako pinapanganak noon. Ang tagal na po ng Provident Fund. Oo, mga 38 years na siya, Miss Camille. Napakagandang effort po to ng Union. At mamaya maririnig natin yung story kung paano po natulungan ng Provident Fund si Mr. Romualdo. Pero tingnan naman po natin kung ano po yung proseso naman po. Kung paano po makapag-file ng claim at paano po malalaman ng mga AMUSUP members kung eligible po sila sa AMUSUP Provident Fund. Automatically, pag ang sinakyang vessel or barko ng isang seafarer ay may Provident Fund provision dun sa kanyang CBA, miyembro na siya ng Provident Fund ng AMUSUP. Paano ito malalaman? Merong binibigay ang money agencies na booklet. Parang ganito, may dala nga ako. Ayan, may sample si Miss Sari. Ano niyo po sa camera? Ito po. Yan. Ito po yung sample ng booklet na binibigay ng money agencies. Kasi herein, nire-record yung contributions on this page, monthly contributions ng money agencies. Monthly contributions as their benefit, no? As their benefit. Ayan. Yan, ang mga seafarers. So, ito po, ganito po. So, kung meron po parang siya yung record book. Opo. Oo, ng mga contributions by the money agencies. So, automatic po na binibigyan ng gantong booklet yung mga AMUSUP members po na eligible sa Provident Fund. Provident Fund. Yes, Ayan. Thank you po, Miss Sari. So, doon naman po tayo sa proseso. Kasi po, syempre, nung pandemic, yung Provident Fund po yung isa sa mga unang departments natin na nag-digitize ng proseso. Kung before the pandemic po, kailangan mag-walk-in lahat para to file their claims. Nung pandemic po, since ang daming lockdowns, nag-step up po yung Provident Fund sa pangunguna ni Attorney Abad na mag-digitize. So ngayon po we're using an e-form or electronic form. So can you walk us through the process po? Paano po sila ngayon mag-file ng claim using the e-form po? Kasi lahat ngayon, Ma'am Camille, ang processes is on digital na, di ba? So, since lahat ng members are increasing, di ba? Napakabilis mag-increase ng members ng Provident Fund. Even before the COVID-19 pandemic came, over a decade pa, pinag-aralan na ni na Attorney Abad, paano ba natin i-automate ito? Kasi before daw, hindi mahulugan ng karayom ang mga pumupuntang miyembro sa Provident Fund. Oo, ganun kasi karami, di ba? So, at saka para mapabilis. Opo. Di ba? And at the same time, yun nga, ma-automate. So, pinag-aralan ito, tapos, syempre, with the help then of, mga experts in the field and together with the IT experts din, no? So, actually, it materialized in 2019, yung digitization. Nasumakto naman nung dumating yung COVID-19 pandemic in 2020 na ng March, di ba? So, from then on, hindi naman nahirapan. Kaya lang, syempre, kung ikaw hindi ka ganun ka-techy, di ba? Medyo may konting challenges on how to browse. So, ngayon, yung aming what you call this e-form can be accessed through our AMUSUP Facebook page. Meron kaming link doon at saka yung tinatawag na QR code. Oo. You just click on that link and it will guide you na doon sa aming e-form. Yun. Tapos step by step, napaka-user-friendly niya, Ma'am Camille. Oo, step by step. Pabilis nga, sabi nga nila, in 10 minutes, kaya mo ma-accomplish yun eh. You will be, parang mag-guide ka niya, mapi-fill out mo everything, lahat ng fields. Parang ganon. So, lahat lang po ng fields doon, carefully, sasagutan ninyo ng tama, including yung mga documents na i-attach, tama din, klaro, para mapabilis yung pag-file ng inyong application, and para din naman sa amin mga i-evaluate, nagpa-process, mas mabilis din. So with that, within 10 working days,
ano na namin yan matatapos na namin yan agad. Tapos, si seafarer naman will be receiving through email a confirmation that the application has been received and being processed na. Ganon din naman, pag na-approve na yung application nila, they will be notified din naman. Tapos, ang mga reminders lang din namin, sana yung pagpa-file ng application, ma-fill out everything, as I've mentioned kanina, tapos yung mga documents, kumpleto, klaro, at saka yung tinatawag nating mga legitimate documents. Tapos, yung mga kagaya ng passport, sana hindi expired, mga ganon. And other things. Tapos, with that, may isa pa kaming reminder, yung bank account. Yung bank account na ilalagay po sana nila is in peso, Philippine peso. May mga members kasi, meron silang foreign currency, yung dollar accounts. Yun ang account number na binibigay nila. So, yung proceeds kasi, nung kanilang application, yung claim proceeds po nun is in terms of check where we deposit sa mga bangko, kung ano yung in-identify nilang bangko, doon namin po i-deposito. Pero peso kasi. Peso. Oo. So, we would like to emphasize that din. Oo. So, yun yung mga... yun lang yung mga reminders. Quick reminders ni Ms. reminders, Sari. correct. Oo. Pwede niyo pong i-itemize yung mga requirements po na kailangan nilang i-prepare. Gusto kong Ito po yung mga following requirements. Babasahin ko na para hindi magkamali. Yung first, yun nga, yung valid passport, government-issued ID. Optional yung AMUSOP ID, ma'am. And then, updated endorsement letter from participating money agencies. Next is updated Provident Fund passbook. Yun nga, katulad nito. Kasi po, ini-endorse ito ng mga money agencies. Tapos, signed, of course, data privacy consent form. Diba? Kasama rin yan sa e-form. And then, proof of ownership of bank account. Kagaya nga na sinabi ko kanina. Yung ating pong bank account, dapat po nakapangalan sa miyembro. Oo. And then, the 3 specimen signatures, and huwag kakalimutan, selfie while holding your government-issued ID. Ayan. Opo, ito po yung primary requirements. Okay. Opo. So, malinaw. Opo. Thank you po. Sige po. Thank you, Ms. Sari. Yan. Sa mga nanonood or nakikinig po sa atin na interesado mag-file ng kanilang Provident Fund claims, yun po yung mga requirements, yung sinabi ni Ms. Sari. At gaya nga po ng sinabi niya, kung gusto, yung e-form po ay available sa AMUSOP Official Facebook page at AMUSOP Official Facebook group at sa website din po ng amusop.org. Ayan. Correct. So, mag-move on naman po tayo kay Mr. Romualdo Garcia. Ayan, sir. Kailan po kayo nag-retire sa pagbabarko? Nag-retire po ako 2020. Kasagsagan po ng pandemic. Oo, pandemic nung panahon. Ilang years po kayo nagbarko? Nagbarko ako almost 30 years, no? Wow. Pero I'm a member of AMUSOP 24 years. 24 years. Sino pong principal ninyo? JSU AMUSOP ang JSU ang CBA niyo po. CBA. Okay. So kailan naman po kayo nag-claim? Nag-claim ako that year din, mga 2020. Then kasi pandemic nga, medyo ano lang siya kasi yung e-form. E-form, no? Then nagkakaroon kasi ng anuhan yan yung minsan yung tao na ano doon sa e-form, siyempre po nililinaw mo lang kung ano yung talagang dapat na yun nga yung mga kailangan, ano? Kasi napakahirap po pag pandemic. Through yung manning agency, hindi mo rin sila makaharap. May requirement na galing sa kanila. May kailangan ka. Opo. So, ano ka rin, online. Opo. Kaya pagka minsan iaano mo pa siya. Ipapiprint mo, ikaw mismo piprint through your phone, no? Kaya nakakaano yung pero ang maganda nga lang doon, yung AMUSOP tumutulong sa'yo
Hindi lang ikaw basta yung ano, kasi kung ikaw lang, mahirapan ka. At least pag sinabi mo naman ganito ganon, may kulang pa. Yung ano mo may kulang. Ano ba ma'am? Ano yung ano? Sige, ipoprovide ko na tapos i-send ko. Gano'n. Opo. So, may assistance po. Yung mga yung entries ng contributions ang gustong banggitin ni Sir. Opo. Doon sa booklet. Okay. So, yung ano po, kasi po, di ba, may mga nag-walk-in pa rin po, kahit may e-form na. Yes. Pero meron pong help desk, ano? Yes. Can you share more about that po? Paano yung na-assist po yung mga nag-walk-in na nagpapatulong po sa e-form, lalo na yung mga hindi masyadong techie po? Ganun pa rin, Miss Camille. We assist them as they come in. Tapos, we have that, yung ganyan, laptop, cellphone, desktop, we assist them. Doon nga lang gumagawa. Opo. Oo. Tapos isa-isa kami ina-assist namin kasi kailangan yung miyembro mismo ang ang magta-type. Opo. Oo. Ina-assist lang sila ng ating staff. With the guidance lang ganon. Tapos lahat ng mga requirements ganyan kami na rin ang nag-a-assist kung paano mag-load. Yun lang naman. Para sigurong ano lang yung kanilang what do you call this? Yung parang gusto lang kasi nila talaga laging pumupunta. May mga ganong miyembro gusto nila laging pumupunta mas traditional, Oo, gusto nila yung bumibisita. Although, meron din naman sila, kaya nilang gawin sa bahay yun, diba? Pero siguro, part na rin ng kanilang pasyal, ganyan, sa Amosup na lang ako magpa-file, ganon. Pero yun nga po, wala na very, manual. Very, everything digitized naman nga po, user-friendly, gaya po ng sabi nyo. And kung may kulang naman po, ini-inform naman po sila. Yes. Through email. Agad. So siguro pa para sa mga gustong mag-file para mas mapabilis yung pagproseso, yun po sa isip natin yung mga requirements po na minention ninyo at i-prepare na po. Yun ang kaano na ma'am. Kaya lang talagang dagdag ko lang ma'am ano. Yes, kaya yung ibang mga seaman yung ibang seaman nagpupunta pa. Nag-aano lang ng kasiguruhan ba? Ganun yun eh. Yung doubt, assurance, yes. Yung doubtness niya doon sa pag baka hindi na po process. Pero kung pumupunta siya sumisili, hindi okay ma'am. Okay sir po, validation na. Ano na namin, okay malapit na. Na lang. Gantay po kayo, i-ano na lang kayo. I-message na lang po kayo. Ganun kaya nakakabusa siman yun yung assistant ng Amosup family talaga, yung kalinga nandun tumutulong talaga hindi ka pinababayaan kaya maganda yung ng Amosup. Ay salamat po. If I may also add yung etong digitization napaka-convenient na kasi wherever you are, diba? Lahat ng ating mga miyembro kahit nasaan sila basta meron lang, as long as they have the access yung sa wifi, data, meron silang sa cellphone, ganyan, pwede na silang mag-file. Diba? Anywhere. Diba po, kahit nasaan. Yes. Ayan. So, mostly pa naman, ang ibang mga seaman, mga taga-probinsya. Opo. Hindi na kailangan bumiyahe. Hindi na. Ngayon, digital na talaga yung lang. Mabilis na. Which is better for the mas tsaka yun nga mas mabilis, mas convenient for everyone. Ayan. So, yung nung na-claim niyo po yung inyong Provident Fund, saan niyo po ginamit? Nag-business po ba kayo? Actually yung time na yun, pero nag-try po ako. Nag-try ako ng small business, nag-try po ako. Kaya lang hindi po siguro talagang kasi pandemic noon eh. Ang trial and error. Ganon. Pero as napakalaking tulong talaga sa akin kasi kung yung may mag-alok sa akin, ganito i-try mo to. May pan ako, may pera ako. May bala kayo. May fund. Hindi ako basta-basta ako wala naman akong balang. Pero malakas ang loob ko noon. Kaya lang hindi ka talaga kasi lahat halos ng noon nagta-try ng business na kasi pandemic nga. Pero ang isang ko lang doon
malaking tulong yun. Kasi kahit papano, sa akin, no, may edad na ako, no? Kailangan ko hindi maalis yung mga maintenance, mga ano ganun. May pera akong dinudukot. May pera akong nakukuhanan. Malaking bagay yun. At least yung sa family ko naman, kung may naibibigay ako. May birthday apo ko, regalo mo, ganun ba? Nakakaano yun. Nakakaano sa yung katulad ko na, siyempre, yung ang isang tuwanda na, wala kang makuha Retired na. At least may pera ka nakuha. Parang naging safety net po nyo at ng pamilya ninyo. Yung na-invest ko sa Amasok na, parang inipon ko lang di sa bangko, nung makuha ko, yun palang malaking bibigay na tulong sa akin. Napakinabangan po ng gusto. Ilan po bang anak nyo? 4 ang anak Okay. ko. So, sa pagsisiman nakagraduate naman sila. Lahat. Tapos na lahat. Congrats no? po. Then, yung ko naman, kaya hindi ako nahihirapan. No? Hindi ko basta-basta hindi ko withdraw yung Amasok ko. Kasi siyempre, sumasakay pa ako nun eh. Opo. Bakit mo kailangan withdrawin yung Amasok mo? Mas malaking yun. Kaya nga may papayo ko doon sa ibang seaman. Kung hindi mo kailangan, huwag mong withdrawin. Huwag mong kunin. May pera ka naman eh. Di ba kumita ka? Ba't mo kukunin? Kaya magugulat sila pag ganun din ang gagawin nila. Pag-retire mo, kinuha mo, baka malaki mata niya, lalo na ngayon. Mas mataas ngayon ang interest rate. Ang interest rate. Kasi tama, ang palitan. Ang palitan, yes. Conversion ng dollar Ang conversion, peso. yes. Okay. Tsaka, Miss Sari, tama po ba, mas mataas sa average ng mga bangko yung interest rate sa Provident Fund? Or I should say yes. mas mataas ng sa average na ganda pala ng na-claim ni Sir Romualdo. Ilang years yun na nag-incur ng pero interest. kung maisip nila yun, talagang hindi nila iisipin na siyempre hindi ko naman pwede yun, pero hindi mo iisipin na gano'n na makukuha mo. Si Mr. Romualdo kasi yung isa sa mga miyembro na buong-buo niyang natanggap, never kasi siyang nag-withdraw. Never nag-withdraw. Ng kanyang funds, yes. Hindi ako nag-loan. Kasi nga, ang nasa isip ko, bakit ako mag-loan? Sumasakay ako eh. Hindi mo kailangan yun. Kasi, kasi siyempre may ka nga, kaya nga, tinatawag mong savings, di ba? Bukod yung, may savings sa bangko, eto savings talaga para sa retirement mo to. Yes. Para sa retirement mo. Kita naman happy si Sir sa kanya. Enjoying the retiree life. So, yung asawa niyo, sana pala in-invite din natin yung asawa ninyo para makuha yung feedback. So, sorry to say, pero namatay asawa ko. Ay, condolences po, sir. Nung namatay siya, then kaya ako nakapag-retire na. Okay. After that, yun nga, in 2020, then so, siyempre, may time na gano'n, no? Kahit na ang tagal nung seaman's life ko, no? Yung buhay ko talagang halos nandun. Magkikita lang kami ng family ko, 3 months, 2 months, mga ganyan. Tapos sakay na naman. Kaya parang na-depress ako nung time na yun. Pero hopefully in God's siya yung pa rin na hindi ka dapat mawala ng naka-recover ako. Naka-recover po kayo. So, ngayon nakatulong sa recovery niya, nakita niya yun. Yung pa isa. At least, yung nagbigay enjoyment sa akin. Kasi kung wala naman akong gagastahin na ganun, wala eh. Di ba? Hindi mo ma-enjoy yung para maano mo yung family mo, makasama mo yung ginhawa. Di ba? Yung ginhawa ng pamilya. Kasi may ginagastos ka. Pero kung wala kang siyempre, anong gagawin mo? So, ngayon po, yung mga, may apo na po kayo. Ilan po apo nyo? Ang apo ko, 4. I'm sure busy po dahil busy kayo sa mga apostolic, tawag nila? Apostolic mission.
Ayan. So, napakagandang ano naman po na ngayon po yung Provident Fund na-enjoy ng mga anak nyo, ng apo nyo, na yung safety and security po Kasi na yun nga po, naidulot. yung maganda yung talagang nung pag ano mo ganun, may ano ka, may pagkukuhanan ka. Hindi katulad nung sige sakay, no? Sige sakay. Kasi yung iba kasi yun nga, yung sinasabi ko, no? After nung ano, nilo-loan mo. Mga 4 na sakay, 5 sakay. Sasabihin, ipandadagdag. Pero pag na-loan na, nakuha, konti lang pala yun. Hindi naman gagamitin talaga totally. Kunyari, sa refer ng bahay, ng ano. Nauubos lang. Nauubos. Samantalang, sumasakay ka nga saan na pupunta yung sweldo mo? Di ba? So, ang payo nyo po sa mga seafarers ngayon na? Hindi mo kailangan na yung ano mo, yung investment mo ron, yung yung contribution namin, siguro mas maganda intact mo lang yun. Nandun lang siya. Tsaka yung interest nga, yun nga pinagtalunan namin minsan yung interest Kasi yun nga yung 100%, pero hindi, sabi ko, parang 200%. Ganun po. Kasi kung titignan mo yun, hindi lang 100%. Dahil kwentahin mo, kunyari, nakikwenta namin siyempre, sakay mo, contribution mo is 50, no? 50 per month. Pero pag inano mo yun, hindi lang ganun ang liit lang yan, di ba? Pero yung 100% tsaka yung kung sasabihin 200%, malaki yun ba? Ang Provident Fund may ganun na yung Amazon, maganda. Kesa sa bangko, magkano lang? 2%? So, kaya malaki talagang investment. So, yun po, nakaka-inspire naman po yung inyong payo sa kanila, no? Lalo na sa mga starting families, no? Na sige lang, sakay lang kayo hanggang sa maipon para sa future ng inyong pamilya. Magagamit talaga nila yun. Lalo na yung mga iniisip nila na yung napoproject nilang, ganun ang ko. Gusto ko yung mas malaki bahay, di ba? Pero eto, may nakukuha ka. Di ba? Ayan. So, you heard it straight from Mr. Romualdo na ayoko tanungin on air kung yung amount kasi baka malula tayo sa pero yun. Ayan pala ang Provident Fund, talagang sulit na investment ng mga kumpanya kasi po hindi ba contributory po siya, Miss Sari? So, yung mga kumpanya po yung naguhulog sa Amosop. And not the seafarers. So, hindi po kayo mismo yung naghulog, kundi yung kumpanya nyo. Yan? Ano ng company talaga yun? Yun yung pinaka kasama dun sa benefits na ano mo. No? Yung contribution na yun, talagang ang tawag dun, allowable allowance dun yun. Hindi naman galing yun dun sa sweldo mo. Akala lang nung iba, tinatanggal yon galing sa sweldo mo, pero hindi, galing dun yun sa nakabukod yun. Opo. Benefits yun scheme lang nga ng dun, participating companies yung iba hindi for their naiintindihan employees. Kaya gusto nila yung iba, pwede mo withdrawing ko na lang yung 50, isama mo sa salary. Pero iba. Hindi. So, yun nga, benefit scheme ng mga participating companies. Okay, thank you po sa pagkaklaro. Ayan. So, ano na lang, kasi medyo patapos na, ang bilis po ng discussion natin. We have 2 minutes left. So, siguro po, final message na lang po sa mga seafarers natin, Miss Sari. Ang message ko lang po is, simple lang. The Provident Fund office ay bukas po para sa inyong ating mga minamahal na Pilipinong mandaragat. Lagi nyo lang pong tatandaan, naririto po ang Provident Fund office para sa inyo at dahil sa inyo. And rest assured that we continue exploring ways to better improve our service to you, our seafarers, every day. Ayan, thank you po. Sir Romualdo. Yun nga po, ang unang-una, papasalamat ako. Nagpapasalamat kaming Marino, no? Kay Dr. Conrado Oca and Amosop family, Amosop director ba si
Attorney Maxi Abad. Then yung collaboration nila, yung tulong nila, no, nagpapasalamat kami kasi laging may bago silang pinag-iisipan proyekto para sa mga marino. Kaya nga napakasarap na isipin na maging seaman ka kasi halos lahat pwede mo na maging libre, no? Libre hospitalization, yung mga ibang nakaka-boost ng pag seaman ka. Sarap pala pag seaman. Tapos diba? may retirement. May pagdating pa ng yung pag-retire mo, may makukuha ka, provident mo. Kaya malaking pasalamat po. Yun nga, kay Dr. Conrado, sa Amasop family na lahat na tumutulong. Yung pagka na-hospital ka, yung magki-claim ka, andun sila na nag-a-assist na tumutulong sa iyo. Kaya thank you very much. Maraming salamat po. Sana pagpatuloy na biyayaan itong programa ng Amasop na ito, ng patuloy na bigyan ng buhay ng matagal pang buhay na yung nila, yung mga proyekto nila, madagdagan pa ng maraming naiisip para sa marino. Salamat po. Nakakataba naman ng puso yung kind words ni Sir Romualdo. At syempre, yun naman po yung layunin ng Amusop na patuloy po makapagsilbi, no? Makapagserbisyo po sa mga miyembro po at saka sa mga dependents. Maraming salamat po sa pagsama sa amin today. At napakahitik nung diskusyon natin. Ang dami nating nasagap na tutunan kay Miss Sari at syempre kay Mr. Romualdo sa kanyang storya. Kung meron po kayong mga comments or katanungan tungkol sa episode na to ng Alagang Amusop, ay i-email nyo lang po sa alagangamusop@gmail.com. At sisikapin natin pong sagutin yung mga katanungan ninyo. At syempre, meron din po tayong Amusop Contact Center or ACC. Naka-flash po sa screens nyo yung ating telephone at mobile numbers para sa Globe and Smart. For calls lang po yan, di pa po tayo capable sa text. So, you may call the telephone and mobile numbers po posted on your screens. Meron din po tayong Amusop Official Facebook page and Amusop Official Facebook group. Diyan po nakapost yung Provident Fund link at QR code and yung mga announcements po natin sa ating mga union programs, welfare services at mga iba-ibang events po natin. Meron din po tayong Amusop Official YouTube channel. At syempre, yung website po natin, www.amusop.org. Lahat po ng mga impormasyon na kailangan nyo sa Amusop at sa mga service units po natin gaya ng Provident Fund ay nandyan sa ating website. So muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Miss Susan Aison, Milo Jonella, Jay Arevalo, Erwin Tanyano at Jerome Toledo. At syempre, sa ating mga special guests ngayong araw, Miss Sari Garcia, Provident Fund Supervisor, and Mr. Romualdo Garcia, ang ating retired seafarer at proud member ng Amusop. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amusop. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusop. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.